Nathan's POV. Ang nakaraan sa buhay ni Nathan. Galit na galit si Nathan habang nanunumbalik sa kanya ang mga pangyayari 18 years ago. Nabitawan ng tatay ni Nathan ang mga inaning gulay nang marinig ang sigaw ng kanyang ina. "Saklolo! Tulungan niyo ako!" Umiiyak at nagsusumamong sigaw nito mula sa hindi kalayuan. Tatakbo na sana siya patungo sa ina, ngunit tinila siya ng tatay niya at pinaupo sa likod ng malaking puno ng bato. "Dito ka lang. Kahit anong mangyari, wag na wag kang aalis dito. Magtago ka lang sa may damuhan." Bulong ng tatay niya sa kanya, saka nagmamadaling tumakbo para tingnan kung anong nangyayari sa kanilang bahay. Mula sa likod ng malalaking bato, kitang-kita niya ng pagbabarilin ng isang lalaki ang humahangos niyang ama. "Tay!" Napapikit siya dahil parang di niya na kayang tingnan pa ang mga sumunod na pangyayari. Maya-maya, narinig niya naman ang pagmamakaawa ng ate Maxine niya. "Parang awa niyo na po. Maawa kayo sa akin." "Peste, pagkaganda-ganda mo. Nakakapanghinayang naman kung hindi kita muna sasaluhan." "Huwag po. Maawa na kayo sa akin." Napaiyak siya. Kung ano-ano ang naiisip niya habang naririnig niya ang pagmamakaawa ng ate Maxine niya. Nanginginig siya sa takot. Kung sana'y may magagawa lamang siya. Ngunit ano ba ang magagawa ng isang 10-year-old na batang gaya niya sa mga armadong lalaki? Na mga sandaling iyon, mas nanaig ang takot na nararamdaman niya. Hindi siya po pwedeng magpakita sa mga ito, or else, pati siya papatayin din ng mga to. Kailangan niyang makaligtas para mabigyang hustisya ang pagkamatay ng kanyang pamilya. Nangangatal sa galit at takot ng kanyang mga kalamnan, ngunit wala siyang magawa kundi ang umiyak ng umiyak na lamang. Nagigilty siya na wala man lang siyang magawa habang nakikita niyang walang awang pinapaslang ang kanyang kapatid at mga magulang. Mula sa kanilang bahay, lumabas ang dalawang armadong lalaki. Maya-maya ay bumaba na sa sasakyan ng isang lalaki nakasuot ng sombrero. Nagsindito ng isang stick ng sigarilyo. Gumapang siya papalapit sa mga ito upang mapagmasdang mabuti ang mga mukha ng mga lalaki. Maingat na maingat siya. Tiniyak niyang hindi siya mapapansin ng mga ito. Doon siya sa malaking puno, ilang metrong layo sa bahay nila. Inisa-isa niya ang mukha ng mga to. "Siguraduhin niyong patay na silang lahat." Anang lalaki na bumaba ng sasakyan habang humihitit ng sigarilyo. Napakurap-kurap siya. Natatandaan niyang lalaking to dahil minsan niya nang naisama ng tatay niya sa munisipyo. Ito ang hepe na nakaalitan ng tatay niya. At ito rin ang hepe na kasama ni Mayor nang magpunta ito sa bahay nila. Naaalala niya ang boses na yun ng lalaki. May kinalaman ba si Mayor sa nangyayaring to? Naalala pa niya nang minsang magkaroon ng pagtatalo ang tatay niya at si Mayor. Katatapos lang nilang maninglian noon nang dumating si Mayor kasama ng mga tauhan nito. Binabayaran ng 1,000,000 ni Mayor ang tatay niya kapalit ng kanilang labain dahil balak ni Mayor i-develop yon at patayuan ng mall. Pero matapang ang tatay niya. Hindi mo kami mapapaalis sa lupa namin. Minana ko pa to sa aking mga magulang. Hindi ko kailangan ng pera mo, makakaalis ka na." Pagapang siyang lumapit at nagkubli sa malaking puno para matanda ang mabuti ang plate number na sinasakyan ng mga tong owner type jeep. Kinabisado niyang mabuti ang numero nun. Maya-may nagsipagsakay ng mga to. Tahimik ng kanilang bahay. Napahagulo siya dahil parang alam na niya kung ano ang nangyari sa kanyang pamilya. Nang matiyak na malayo ng mga to, humahangos na nilapitan niyang kanyang ama na nakandusay sa lupa. Halos sabog ang mukha nito. "Itay!" Parang babaligtad ang sikmura niya habang pinagmamasa ng ama. Tumayo siya at pumasok sa loob ng bahay. Nakita niya nakandusay sa sahig ang nanay niya habang umaagos ang dugo sa dibdib nito. "Inay!" Niyakap niyang ina. Nagpupuyo sa galit ang kanyang buong kalamnan. Sa may kusina naman ay ang kanyang ate Maxine. Napakuyom siya sa kanyang mga palad. Hindi niya alam kung papaano siya makakaganti, ngunit isinusumpa niyang pagbabayaran ng lahat ng mga ito ang nangyari sa kanyang pamilya. Hinanap niyang cellphone ng kanyang ate Maxine. Madalas niya iyong hiramin kapag tinatawagan niya ang kanyang ninong Ben na nasa Maynila. Ang kanyang ninong Ben ang best friend ng tatay niya at napakabait nito sa kanya. Palibhasa, walang anak na lalaki kung kaya't parang anak na rin ang turing nito sa kanya. Spoiled siya sa kanyang ninong Ben. Lahat na yata ng klase ng baril-barilan na ipabili na niya dito. Madalas din inuutangan to ng tatay niya kapag kinukulang sa pang-tuition ng ate Maxine niya na nag-aaral na ng college. Sa ngayon,
Ito lamang ang mapagkakatiwalaan niya at mahihingaan ng tulong. Ninong! Umiiyak at nangangatalang kanyang boses. Tuluyan na siyang napahagulhol nang marinig ang tinig ng kanyang Ninong Ben. Dinala at itinago sa Maynila siya ng kanyang Ninong Ben. Gusto ko silang maipakulong. Natatandaan ko ang mga mukha nila. Sigaw niya sa kanyang ninong nang di siya nito payagang bumalik ng Santa Teresita para isuplong sa kinauukulan ang nangyari sa kanyang pamilya. Magsusumbong ka? Sa palagay mo may makikinig sa'yo. Alam mo ba kung gaano kalalaking tao ang mga kalaban mo? Isang malaking pader ang binabangga mo, bata? Palagay mo may laban ka? Pero nakita ko kung paano nila pinatay si tatay. Bata, baka nakakalimutan mo. Malakas ang kapit nila kaya kahit nasa panig ka ng katotohanan, hindi ka nila pakikinggan. Pera ang batas dito sa mundo. Yan ang realidad. Kaya kung gusto mo makaganti, dapat paghandaan mo. Dapat marami kang bala. Sabi ng Ninong Ben niya, tsaka kinuha ang mga kamay niya. Palakasin mo ang mga kamao mo. Sabi nitong bahagyang sinipa ang mga tuhod niya. Patatagin mo ang mga tuhod mo. Inawakan nito ang magkamila niyang balikat. Higit sa lahat, patalasin mong utak mo. Sa ganyang paraan ka makakatiyak na wala kang katalo-talo. Ninong, tulungan niyo po ako. Hindi pwedeng basta-basta ka na lamang susugod ng walang katiyakan kung mananalo ka ba o hindi. Dapat kapag lumaban ka, siguraduhin mong mananalo ka at hindi yan minamadali. Pinaghahandaan yan, bata. Natahimik siya. Takot na takot na nagtago sa likod ng kanyang Ninong Ben, ang 10-year-old na si Nathan, habang narinig niya ang bugbog saradong lalaki na nagmamakaawa rito habang nakaluhod. Umaagos ang dugo sa ilong nito at putok ang mga labi. Itinaas ng Ninong Ben niya ang mukha nito. Pinagbigyan na kita, pero anong ginawa mo? Tinraidor mo ko? Sabi ko naman sa'yo, walang puwang sa mundong to ang mga traidor na kagaya mo. Tinadyakan to ng ninong niya. Napahiga ang lalaki. Kayo nang bahala sa kanya. Alam nyo na ang gagawin nyo. Anang ninong niya sa mga tauhan nito, tsaka hinila na siyang palabas ng bodega. Hindi niya naiintindihan kung bakit ginawa ng ninong niya sa isa sa mga tauhan nito. Awang-awa siya, kung kaya't tahimik siya hanggang pumasok na sila sa loob ng isang sikat na fast food chain para mananghalian. Akala ko ba gutom ka na? Tanong ng ninong niya na mapansing hindi niya ginagalaw ang pagkaing in-order nito. Ninong, bakit niyo po binugbog si Kuya Rito? Hindi na po ba kayo naaawa sa kanya? Halos paanas lamang na tanong niya rito. Bata, walang puwang ang awa sa mga pesteng kagaya niya. Kapag pinairal mong awa mo, walang mangyayari sa'yo. Sa mundong to, walang kaibigan. Walang kamag-anak pagdating sa negosyo. Kapag kinawaan mo siya, uulitin niya ulit yon. Dapat umpisa pa lang na niloko ka niya, patahimikin mo na siya para siguradong hindi na mauulit pa. Anang Ninong Ben niya. Ginulo nito ang buhok niya at saka ngumisi. Kumain ka na, bata? Basta makinig ka lang mabuti sa mga ituturo ko sa'yo. Pihadong malayong mararating mo. Tingnan mo ko. Ang dami ko lang sasakyan. Malalaking bahay. At higit sa lahat, chicks. Sabi nitong kumindat pa. Idol ko po kayo, Ninong Ben. Sana paglaki ko, maging kagaya niyo ko. Kaya lahat ng ituturo ko sa'yo at sasabihin, tandaan mong mabuti kung gusto mong maging kagaya ko. Tumango siya. Sa kabilang banda, dumiretso si Nathan sa isa sa mga pasugalan niya. Ilan lamang ang mga pasugalan sa kanyang underground business. 18 years ago, hindi pa ganito kalaki ang kinikita ng mga pasugalang ito. Ngunit simula ng pamahalaan niya ito, lumaki na ito ng lumaki. Pati mga players nila, mga big time na rin. Kaya naman bilib na bilib ang ninong niya sa kanya. Hindi raw to nagkamali sa paghubog sa kanya. Engineer siya by profession at sa mata ng publiko at kanyang mga kaibigan, isa siyang matagumpay na engineer. Yun din ang pagkakakilala ni Andrea sa kanya. Ngunit mas malaki ang kinikita niya sa kanyang mga sideline kaysa kanyang pagiging engineer, although millions rin naman ang inaakit itong pera sa kanya. Sabi nga ng Ninong Ben niya, sa likod ng mabait at very dignified niyang mukha, sinong mag-aakala na isa siyang mafia king? Kaya naman very proud ang Ninong Ben niya sa kanya. Maging ang nag-iisa nitong anak na si Alexa, halos ipagtulakan na sa kanya. Ngunit malinaw sa mga ito kung bakit niya ginagawa ito. Kung bakit hindi siya humihintong magkamal ng maraming salapi. Gusto niyang maging makapangyarihan. Gusto niyang makapaghiganti sa lahat ng may atraso sa kanya. Kaya nang sabihin niya sa kanyang ninong 3 years ago na handa na niyang balikan ng mga may utang sa kanya, hindi na siya nito pinigilan pa. In fact,
May basbas ng Ninong Ben niya ang pagkaka-involve ni Alexa sa kanyang mga plano. Talagang sinadya niyang mapaibig ng husto si Andrea. Alam niya kung gaano nito kamahal ang buong pamilya nito. At makita lamang ng mga itong nagdurusa si Andrea sa piling niya, tiyak na sobrang sakit ang hatid nun sa pamilya nito. Ngayon pa lamang parang nakikinikinita niya na nawawasak ang puso ng ama nito. Ano kayang magiging reaksyon nito kapag nalaman nitong siya ang buhay na success sa massacre na nangyari sa Santa Teresita 18 years ago? At hindi lang buhay na taksi, anak siya ng taong pinaslang nito. Maraming tao sa loob ng pasugalan. Lahat may sinasabi sa lipunan. Isang sikat na musician, isang governor, may mga diplomats, may sikat na basketball player, may mga foreigners at malalaking negosyante. Nakatago ang pasugalan sa ilalim ng isang malaking building na pag-aari din niya. Tahimik kung titingnan sa labas sa nasabing building. Ngunit sa loob maraming nagaganap na mga pangyayari. Tanging ang CCTV lamang ang saksi. Ang CCTV na kinabit niya ay walang nakakaalam, maliban sa kanya. Palihim lang niya yung kinabit for security reasons. Lahat na nagtatrabaho sa kanila may pinirmahang non-disclosure agreement. Pati na rin lahat ng players. Hindi rin pwedeng basta-basta makapasok dito. Kailangan kasama to sa mga nasa listahan ng mga invited. At hindi rin maaaring maglayo ang mga players kung wala sa 2 milyon ang nakandang pera. Ang itaas ng building, opisina niya para sa kanyang trading. Ang ikalawang palapag, tirahan ng lahat niyang mga staffs, bodyguards, chefs at ang driver niyang si Manong Roy. Bukod sa pabahay niya ang lahat niyang mga tauhan, matataas din ang pasahod niya sa mga ito. Binibili kasi niya ang loyalty ng mga to. Alam din ng mga ito kung paano siya magalit. Marami siyang connections, kaya walang kawala ang sino man sa kanya. Nasa payroll din niya ang ilan sa malalaking judges at empleyado ng gobyerno kaya't mahirap siyang banggain. At tulad ng kanyang Ninong Ben, wala siyang sinasanto sa lahat ng mga kumakalaban sa kanya. Walang puwang ang awa. Mas lalong hindi pwedeng magkamali. Kaya nga sa mundong kanyang ginagalawan, tinagurian siyang hari. Marami na siyang napatiklop ng mga kalaban. Kung noon isang batang takot at iyakin lamang siya, malayo na yon sa kanyang pagkatao ngayon. Ipinangako niya, hindi na siya iiyak kahit na kailan. Naupo siya sa isang sulok. Tinaas niya ang isang daliri. Alam na ng bartender kung anong ibig sabihin nun. Maya-maya pa, dala na ng waiter ang isang whiskey neat. Inilapag iyon sa mesa. Bago tunggain iyon, tinawagan niya ang kanyang driver. Pinaalam niya ritong mapaparami ang inom niya. Alam na ni Mang Roy at ng kanyang bodyguard na si Rocky ang gagawin kapag nalalasing siya. Iyahatid siya ng mga ito sa bahay kahit anong oras pa yon. Ayaw kasi niyang natutulog kung saan-saan. Kailangan iuwi siya ng kanyang driver at bodyguard sa bahay kahit na anong mangyari. Andrea's POV. Lasing na lasing si Nathan nang dalhin ng bodyguard nitong si Rocky sa loob ng kwarto. Alauna na yon ng madaling araw. Next time, Mang Roy, tawagan niyo ako ha? Gosh, kanina pa ako tumatawag kay Nathan, hindi niya sinasagot ang tawag ko. Dinig ni Andrea ang sabi ni Alexa. Ramdam niya ang iritasyon sa tono ng pananalita nito. Pumasok siya sa loob ng kwarto. What are you doing here? Tanong nito sa kanya. Pwede bang lumabas ka na ng kwarto? Singhal nito. Sinalubong niya ang tingin to. Pinatapang niya ang mukha. Hindi ba't ikaw ang dapat lumabas ng kwartong to? Nagulat si Alexa sa sinabi niya. Ako ang asawa, kaya labas. Aniya dito habang nakaturo ang palabas ng pinto. Lumabas ka ngayon din. Kung ayaw mong ingudngud ko yung mukha mo sa sahig. Yamot na sabi niya. Nagmamahalan kami ni Nathan, Andrea. Bago ka pa pumasok sa buhay niya, kami na. Ginamit ka lang niya para makapagigante. Tandaan mo yan. Lumabas kang peste ka. Nanginginig sa galit na sigaw ni Andrea dito. Hihingi sana ng saklolo si Alexa sa mga tauhan ni Nathan, ngunit mabilis niyang nilingon ang mga to. Kalad ka rin niya siya palabas ng bahay na to. Utos niya sa mga to. Nasindak ang mga ito. Kaagad tumalima sa sinabi niya. Hinila ng mga ito palabas si Alexa. Kaagad niyang inilak ang pinto na nakalabas na ang mga to. Peste ka? Makakatikim ka bukas kay Nathan kapag nalaman niya kung anong ginawa mo sa akin. Dinig niyang sigaw ni Alexa mula sa labas ng kwarto, ngunit hinayaan na lamang itong magsisigaw doon. Kumuha siya ng tubig at pinunasan ang katawan ng asawa. Ilang sandali pa'y narinig na niya ang papaalis na sasakyan ni Alexa. Bahagya siyang napangisi. Ngunit maya-maya, nabalik ang isip niya sa mga sinabi sa kanya kanina ni Nathan.
Hindi ko alam kung ano nangyari, kung ano talaga ang atraso ni Daddy sa'yo. Aniya sa mahinang tinig. Pero gagawin kong lahat para mabalik ang iyong pag-ibig sa akin. Kung kasinungalingan mang lahat ng yon, sisikapin kong this time. Magiging totoo ng mahal mo ko. Hindi kita bibitawan, Nathan. Pangako niya habang pinagmamasdan ito.